Namamayagpag ang karera ng ilang mga Pilipino sa Singapore pero sandamakmak na pagsubok din daw ang dinanas nila bago nagtagumpay. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Julie Baiza. Kapag sinabing Lucky Plaza, tambayan yan ang mga Pinoy dito sa Singapore. Pero alam nyo ba na marami na rin sa mga negosyo dito, pag-aari ng mga kababayan natin? Aakalain mong nasa Pilipinas ka lang sa dami ng mga Pinoy sa Lucky Plaza lalo na tuwing weekend. Bawat sulok may kababayan, pati mga binebenta nila. Sa food court, may lutong Pinoy mula pa raw noong 2007. May dinakdakan, sinigang, pork silog at pati lechong Pinoy. Mayroon ding pandesal, ensaymada at mga kakanin. Kapag sinabing Filipino, hindi rin mawawala ang pagpapabeauty. Sagot na ng Pam Salon ng gupit, kulay at mani-pedi. Kwento ni Ate Hermie, 8 taon na raw sila rito. So far, so good. Okay naman. So, nakakaraos naman kami. Yung katulad nung COVID time. Nung COVID time, as in talagang pahigpitan ang pag-business. Pero nung time na yon, yun yung pinakamalakas na business namin. Kasi ang mga Pilipino, hindi sila umaalis ng Singapore. So, wala nakaka-travel. So, no choice sila. So, dito, kaya yun, dumami na kliyente namin. Hindi naging madali ang business journey ni Ate Hermie. Dating hindi nag-click kaya bumalik sa pagiging empleyado. Nang makaipon, muli niyang sinubukan ang pagbibusiness. Dati, kalahati lang daw ang pwesto nila hanggang sa mag-expand na. Pinay naman ang lahat ng mga empleyado ni Ate Hermie kaya magkakasundo sila. True. Kasi importante din yung relation yung sa trabaho. Kasi kung hindi magtatagal. From salon to Gandang Pinay, si Ate Jennifer, 2 ang pwesto rito sa Lucky Plaza. Ang Gandang Pinay na may skincare products at Cagayanos na may souvenirs at pagkain. 2 dekada na ang negosyo ni Ate Jennifer. Parang minamaliit nilang mga Pilipina, pero kumbaga parang nakipagkaibigan lang ako sa kanila. I don't fight with them. Kumbaga nagpapakumbaba pa rin ako. Tapos sinasabi ko lang sa kanila na bakit hindi nyo kami bigyan ng pagkakataon? Kasi hindi tayo magkakaaway. When it comes to business, dapat maging pala kaibigan ka talaga. Hanggang ngayon, diretso siya sa diskarte para magkaroon ng unique products at makasabay sa kompetisyon. Ang masasabi ko lang is tatagan ng loob. At talagang dapat marunong kang makasama. Hindi rin daw dapat maging option ang pagsuko sa gitna ng mga hamon. Mobile Journal, Julie Baiza po, hatid ang mukha ng balita.